Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Si Marco ay nakatira sa Cavite. May dalawa pa itong kaibigan na nagngangalang Tomas at Thea. Silang tatlo ay pumapasok sa parehas na eskwelahan. Kaya naman pagsapit ng summer break, kaagad nag-usap ang tatlo kung ano ang gagawin nila sa oras ng bakasyon. Taon-taon, silang tatlo ang magkakasamang nagbabakasyon. Marami na silang lugar na napuntahan. Ano kaya kung pumunta na lang tayo sa Baguio? Parang trip ko magbakasyon dun ngayon eh. Wika ng kaibigang si Tomas. Ay, ang boring naman ang plano mo. Doon na lang tayo sa Pampanga. Tugon ni Thea. Guys, may trip ako. Ano kaya kung mag-aswang hunting na lang tayo? May narinig akong marami daw aswang sa Bicol. Mukhang mas maganda yun, no? Ano sa tingin nyo? Tanong ni Marco. Nagkatinginan na lamang sila Thea at Tomas. Bahagyang tumayo at ngumiti. Ngayon ang araw ng kanilang pagpunta sa Bicol. Si Marco ang nauna sa terminal ng bus. Kaagad naman siyang pinayagan ng mga magulang. Dahil sanay na ang mga ito sa bakasyon nilang magkakaibigan kada taon. Sabay namang dumating sila Thea at Tomas. At kaagad na silang sumakay ng bus. Mahabang oras din ang tinagal ng biyahe. Nang makababa ang tatlo, kaagad kinuha ni Marco sa bulsa ang isang perasong papel. Ito ang magsisilbing mapa nila papunta sa lugar. Hanggang sa napadpad sila sa isang kakahuyan. Maghahapon na nang makarating sila sa kakahuyan. Medyo madilim kahit pa na may flashlight. Napapaligiran ito ng mga matataas na puno na may makakapal na dahon. Ay, napag-isipan niyo na ba kung saan tayo matutulog? Wika ni Thea. Ang alam ko, may mga kubo-kubo namang pinaparentahan dito. Doon na lang tayo tsaka hindi naman tayo lagi nasa kubo eh. Tugon ni Marco. Nang makita nila ang mga maliliit na kubo, kaagad silang naglakad papunta sa kubong may ilaw. Kumatok sila dito at maya-maya pa. Lumabas ang isang matandang babae. Nakakunot pa ang noo nito nang bumukas ang pinto. Ngunit kaagad din itong napangiti nang makita silang tatlo. Naku po, hindi pinapaupahan ng mga kubong ito. May mga nakatira dito. Mukhang mali yata ang inaakala nyo. Kailangan nyo pa na matutuluyan. Tanong na matandang babae. Ganun po ba? Opo sana eh. May alam po ba kayong maaari naming rentahan kahit ilang gabi lang? Tugon ni Marco. Nako, dito na lang kayo sa bahay ko. May extra pa naman akong isang kwarto sa bahay. Kung ayos lang sa inyong magtabi-tabi at matulog sa sahig. Wika ng matandang babae. Opo, ayos lang po yun. Sanay naman po kami matulog sa sahig at magtabi-tabi. Tugon ni Marco.
Tawagin niyo na lamang akong Lola Gloria. Sige na't halina kayo. Pumasok na kayo at baka lamukin kayo sa labas. Wika ng matandang babae. Nagkatinginan ang tatlo bago pumasok sa tahanan. Dinala sila ni Lola Gloria sa isang silid na hindi kalakihan ngunit kasya na silang tatlo. May isang kama sa silid kaya naman balak nilang si Thea na lamang ang matutulog sa kama at silang dalawa ni Tomas at Marco ang matutulog sa sahig. Inayos nila ang gamit. Binigyan rin sila ng matanda ng malaking tela upang higaan sa sahig pati ng unan at kumot. Maggagabi na ng mga oras na yon. Bigla na lamang kumalam ang sikmura ni Thea. Tanungin niyo nga kay Aling Gloria kung may bilihan ba ng pagkain dito? Nang makakain naman tayo. Gutom na ako eh. Wika ni Thea. Lola Gloria, may bilihan po ba ng pagkain dito? Kakarinderiya po. Nagugutom na po kasi kami. Wika ni Marco sa matanda. Apo, dito na lamang kayo kumain. Nagluto ako ng dinuguan, sinabawang gulay at pritong itlog. May kanin na rin dito. Tugon ni Lola Gloria. Nakakahiya naman po, Lola. Kayo na nga po ang inabala namin. Kami pa ang pakakainin nyo. Sabihin nyo na lang po sa amin kung may mabibilhan ba ng pagkain dito. Wika ni Tomas. Sus nako, huwag kayong mahiya. Halina kayo. Sige kain. Namimiss ko rin mag-alaga ng mga bata at magluto para sa ibang tao. Bisita ko kayo kaya dapat lang napakainin ko kayo. Sige na at magpakabusog na kayo dito. Tugon ni Lola Gloria. Napangiti na lamang ang tatlo at sabay na nagpasalamat. Nang gabing yon, nakasabay nilang kumain ng matanda. Mabait naman pala ito. Malagain. Nakakatawa at sigurado silang matulungin. Upang makabawi, silang tatlo na ang nagligpit ng pinagkainan. Lola Gloria, may banyo po ba kayo dito? Tanong ni Marco. Oo, iho. Naroon lang. Lumiko ka lang sa kaliwa. Nariyan na yon. Mauuna na ako matulog sa inyo. Magpahinga na rin kayo at lumalalim na ang gabi. Kayo na ang bahalang magpatay ng ilaw sa bahay pagtulog nyo. Nariyan ang switch sa may pintuan. Tugon ni Lola Gloria. Kaagad naman nagpasalamat si Marco at sinabihan ng mga kaibigan. Nang matapos silang maligo ay nagbihis sila ng pangalis. Itutuloy nila ang balak na paghahanap ng aswang sulugan na ito. Nang tignan nila si Lola Gloria ay mahimbing na itong natutulog. Umihilig pa ang matanda. Kaagad nilang pinatay ang ilaw ng tahanan gaya ng bilin sa kanila ni Lola Gloria. Nang makalabas, kaagad silang pumunta sa kakahuyan kung saan sila nanggaling. Malaki pa ang lugar na hindi nila nadadaanan dahil kaagad silang dumiretso sa baryong yon. Sigurado ba kayong itutuloy natin to? Hindi kaya baka mapano lang tayo dito? Hindi nating kabisado ang lugar at hindi rin nating kilala ang mga taong gumagala. Ni yung may-ari nga ng bahay na tinutuluyan natin, hindi nating kilala eh. Wika ni Thea. Sus, huwag kang magalala. Pinakain na nga tayo eh. Tsaka kita mo namang mabait sa atin si Lola Gloria eh.
Tugon ni Tomas. Napabuntong hininga na lamang si Thea at ngumiti. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa nakalayo na sila sa lugar. Hanggang sa may naamoy silang kakaiba. Naging masangsang ang amoy ng gubat. Tila may nabubulok na katawan ng hayop. Kagad silang napatakip ng ilong. Nagsisimula na ring masuka si Thea dahil sa amoy. Ang baho naman. Naamoy niyo ba yun? Parang nabubulok na bangkay. Wika ni Marco. Siyempre naaamoy namin. Sa lakas ba naman ng amoy paanong hindi? Tara hanapin natin. Baka kung saan nang gagaling yung amoy na yun eh. Tugon ni Tomas. Habang sinusundan kung saan nang gagaling ang amoy, nakarinig sila ng tila ngumunguya. Kagad silang nagtago sa likod ng mga mahabang damo habang unti-unting naglalakad papunta sa ngumunguyang tunog. Hanggang sa may nakita sila na isang babae. Naliligo sa dugo ang kamay. Pati ang paligid ng bunganga niya ay napupuno rin ng dugo. Hanggang sa napatingin sila sa lupa. Nakita nila ang nasa harapan ng babae. Isa itong bangkay ng isa pang babae. Nakabukas ang tiyan nito at nakalabas ang mga lamang loob. Napatakip ng bunganga si Thea para pigilan ang sarili sa pagsigaw. Ginawa nila ang lahat upang tahimik na lumabas at makalayo sa lugar. Napakapit si Thea sa punong malapit sa kanya. Doon inilabas ang suka. Kagad namang tumakbo ang dalawa upang hagurin ang likod nito at itaas ang buhok. Binigyan nila ng tubig si Thea. Ano kaya yun? Tumawag na kaya tayo ng pulis? May mali talagang nangyayari. Wika ni Marco. Wala naman tayong signal pare. Tsaka kung natatandaan mo, kakahuyan tong pinuntahan natin. Inaasahan na talagang hindi tayo makakahanap ng signal dito. Tugon ni Tomas. Oo nga Tomas. Umuwi na lang tayo. Balik na lang tayo bukas sa parehas na lugar na to. Baka kasi namamalikmata lang tayo dahil sa pagod at antok. Halina kayo. Thea, mauna ka na maglakad. Wika ni Marco. Hinanap nila ang daan pauwi. Ilang minuto lamang ng paglalakad ay kagad nila itong nahanap. Pagpasok nila ay kagad silang nagbihis ng pangtulog. Matagal bago nakatulog si Marco. Tila nakikita niya pa rin ang babae sa kakahuyan habang nakapikit ang mga mata. Nagising si Marco dahil sa sinag ng araw na tumatama sa balat niya. Kagad siyang bumangon at ginala ang mga mata. Wala na doon si Thea at Tomas. Kaya naman bigla siyang kinabahan. Baka kung ano na ang nangyari sa mga kaibigan. Paglabas niya ng silid, nakita niya sila nakasamang naghahanda ng almusal. Doon lamang naging kampante ang binata. Kagad sumali sa kanilang maghanda. Kasama si Lola Gloria. Sabay-sabay silang kumain ng almusal. Kagaya ng dati. Silang tatlo ang nagligpit para makabawi sa pagkaing binigay ng matanda sa kanila. Lola, may pupuntahan lang po kaming tatlo Iiwan po muna namin kayo dito. Wika ni Marco. Aba, saan naman ba kayo pupunta, iha? Tugon ni Lola Gloria.
Diyan lang po sa malapit, Lola. Maglilibot-libot. Ito po kasi yung pinunta namin dito eh. Para naman mapalapit kami sa kalikasan. Wika ni Tomas. Ganun ba? Sige mga apo, mauna na kayo. Bumalik na kayo sa tanghalian at magluluto ako. Tanong ko lang kung hindi niyo mamasamain. Hanggang kailan ba kayo nandito? Tanong ni Lola Gloria. Lola, baka po sa susunod na bukas o kapag nagbago po yung isip namin, baka umuwi kami na maaga bukas. Tugon ni Thea. Tumungo lamang si Lola Gloria at ngumiti. Nang makalabas, kaagad nilang binalikan ang lugar kung saan sila kagabi. Ngunit na makabalik sila doon, wala na ang bakas ng tao kagabi. Malinis na ang lugar ngunit naroon pa rin ang kaunting masangsang na amoy. Teka, sigurado ba kayong dito yun? Baka naman nagkakamali tayo. Wika ni Marco. Oo pare, dito yun. Naaalala ko yung punong to eh. May taba sa ilalim oh. Sigurado ko. Tugon ni Tomas. Pero paano mo ipapaliwanag yung nakita nating kagabi? Hindi pwedeng imahinasyon lang yun. O dahil sa pagod lang dahil bakit naman tayo makakakita ng parehas na ilusyon? Wika ni Thea. Subukan nating libutin yung lugar. Kung sigurado tayong dito yon, malamang mahanap kaagad natin yon. Baka na itago lang yung katawan o baka binaon. Wika ni Marco. Sumang-ayon naman ang dalawa at saka sila nagiwahiwalay upang subukang hanapin ang bangkay. Ngunit ilang minuto na silang naghahanap. Wala pa rin silang makita na kahit anong bakas ng dugo o bangkay. Ay, baka nga napaglaruan lang tayo ng isang elemento dito. Alam niyo naman, maraming nakatira sa mga kakahuyan tulad nito. Anong oras na ba? Baka magtampo si Lola Gloria na hindi natin maabutan ng pananghaliang niluto niya eh. Wika ni Marco. Maaga pa naman. Magpahangin na lang muna tayo dito. Maglakad-lakad na muna tayo. Teka lang, para makasigurado, ano ba ang nakita nyo kagabi? Para lang masigurado natin na pare-parehas tayong tatlo ng nakita. Tanong ni Thea. Ang nakita ko, isang babaeng kumakain rin ng bangkay ng babae. Nakabukas pa nga yung tiyan eh. Tas kinakain niya yung lamang loob. Parang sarap na sarap yung itsura eh. Nakakasuka. Tugon ni Marco. Parehas lang kami nung nakita ni Marco. Buti na nga lang malakas ang tiyan ko kung hindi. Pati ako nasuka na rin. Dagdag ni Tomas. Ay, baka tama nga yung sinabi ni Marco. Baka napaglalaroan lang tayo ng isang elemento. Kung hindi lang talaga nangyari yung kagabi, magandang lugar to para mag-camping at mag-picnic. Malamig ang simoy ng hangin eh. Wika ni Thea. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya ang magkakaibigan na maagang umuwi upang tulungang magluto si Lola Gloria ng kanilang pananghalian. Nang makarating sila, nahuli ang tatlo dahil tapos nang magluto ang matanda. Kaya naman, tinulungan na lamang nila itong maghanda ng mesa.
Lola, may malapit po bang talon dito? Gusto po kasi naming sulitin yung bakasyon eh. Nagpasya po kaming umuwi bukas ng hapon. Wika ni Thea. Oo, meron iha. Medyo malayo lang, pero kaya namang lakarin. Doon kasi maraming pumupunta noong kabataan ako para maligo minsan. Ituturo ko sa inyo ang daanan mamaya. Kumain na muna kayo. Tugon ni Lola Gloria. Pagkatapos kumain ay sinabi sa kanila ni Lola Gloria ang daan papunta sa talon. Susundan mo lang ang ilog na malapit lang dito at dadalhin ka nito sa mismong talon. Kinabukasan pa nila planong gawin yon. Ngayon ang plano nila ay matulog lamang at magpahinga dahil 10 oras na naman ang kanilang iuupo sa bus bukas pag-uwi. Kinabukasan, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Dumiretso kagad sila sa talon. Sinunod nila ang direksyong sinabi ni Lola Gloria. Ngunit pagkarating nila sa lugar, sila lamang ang tao. Napakalinis ng tubig at napakapayapa ng lugar. Kagad nilang nilapag ang dalang mga chichirya at inumin sa gilid. Nagbihis rin sila ng panglangoy at sabay-sabay na lumusong sa tubig. Ay, sana lang talaga kasama natin yung pamilya natin. Sigurado kung mag-e-enjoy sila dito. Wika ni Thea. Oo nga eh. Sayang no. Sa susunod na lang babalik tayo dito para maranasan din nila. Tugon ni Marco. Ilang minuto pa ang lumipas nang marinig nilang sumigaw si Thea ng tulog. Kagad naman silang lumangoy papalapit dito. Dahil nakita nila itong tila nalulunod at hindi makaahon. Kaya naman, sabay nila itong hinawakan sa braso at hinila papunta sa gilid ng talon. Umubo ng umubo si Thea bago magsalita. Ano ba kayo? Hindi magandang biro yun ha. Palapit na akong malunod eh. Wala pa naman sa inyong marunong mag-CPR na maayos. Ayaw ko ng ganong biro. Alam niyo naman yun eh. Wika ni Thea. Nagtatakang nagkatinginan sila Tomas at Marco. Kalaunan ay binalik ang tingin kay Thea na umuubo pa rin. Malayo kaya kami sa'yo nung nangyari yun. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa'yo. Tsaka, kaibigan ka namin eh. Bakit naman namin gagawin yun sa'yo? Wika ni Tomas. Teka lang, kalma lang. Ano bang nangyari sa'yo, Thea? Paanong nalunod ka? Ikaw nga ang pambato ng eskwelahan natin sa swimming competition eh. Tugon ni Marco. May humila sa akin eh. Parang may kamay sa ilalim ng tubig na humila sa akin pa ilalim. Kaya kahit anong langoy ko pataas, hindi gumagana. Akala ko nga, kayo yun eh. Hindi ko kasi kayo makita eh. Tsaka mahilig kayong gumawa ng kalokohan. Wika ni Thea. Grabe ka naman. Sana sinipa mo na lang. Para naman maalis yung umihila sa'yo pababa. Tugon ni Marco. Sinubukan ko naman kaso ayaw talagang bumitaw eh. Hindi ko na nga nararamdamang nasipa ko yung kamay kasi parang hangin lang kapag sinisipa ko. Muling wika ni Thea. Pre, tignan nga natin sa ilalim ng tubig. Baka may tao naglalaro sa atin eh. Tugon ni Marco. Sumang-ayon si Tomas.
Sabay nilang sinuot ang goggles bago lumubog sa tubig. Ngunit wala naman silang nakita na kahit ano. Ni anino ng tao ay wala. Nang makauwi sa kubo, agad na silang nagpaalam kay Lola Gloria. Malungkot namang sinabi ng matanda na mag-ingat sila sa biyahe. 6:00 ng hapon noong umalis sila sa bahay ni Lola Gloria. At ngayon, 8:00 na at hindi pa rin nila nahahanap ang daan papunta sa labasan ng kakawian. 2 oras na tayo naglalakad na. Yung flashlight ko mawawala na ng battery. Ay, kung minamalas ka nga naman oh. Wala ba kayong dala na extrang battery? Wika ni Thea. Ngunit umiling lamang ang dalawa at napabuntong hininga na lamang si Thea. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad. Hanggang sa makarinig sila na malakas na pagaspas ng pakpak. Kagad silang nagkatinginan at sabay na tumakbo. Sinigurado nilang nasa pareha sa direksyon silang tumatakbo upang hindi sila magkahiwa-hiwalay. Nang hindi na nila marinig ang mga pakpak, doon na sila huminto at hinihingal na umupo sa lupa. Ano ba yun? Bakit ba tayo tumakbo? Tanong ni Tomas. Sigurado akong aswang yung pare. Buti na lang natakasan natin eh. Sigurado akong nasa kalagitnaan yun ng paghahanap ng pagkain. Kapag hindi tayo nakatakas, alam kong tayo ang magiging hapunan nun. Tugon ni Marco. Halina kayo. Ituloy na natin ang paglalakad na makauwi na tayo. Wika ni Thea. Ngunit nang magsisimula na sana silang maglakad, kagad silang napatakip na mga mata dahil tila may dumapong nilalang na may malalaking pakpak sa harapan. Nang mapatingin silang tatlo sa nilalang, kagad nagtaasan ng kanilang mga balahibo. Nanigas ang katawan at hindi makagalaw. Ang nasa harapan nila ay isang nilalang. May matatalas na ngipin, matalas at matulis na mga kuko, mahabang tenga at malalaking pakpak. Nakilala nila ang mukha ng aswang na ito. Walang iba kundi si Lola Gloria. Siya ang nasa harapan nila ngayon, na tila nag-iba lamang ang wangis. Kagad inatake ni Lola Gloria si Marco. Inilipat ni Marco ang bigat sa aswang kaya naman kagad itong natumba. Mabilis namang hinawakan ni Tomas ang kabilang kamay ni Lola Gloria. Ngunit malakas ito kaya naman nahihagis silang dalawa. Kagad na bumangon ang aswang at umamba ng kalmot kay Marco. Ngunit si Tomas ang tinamaan. Kagad namang hinugot ni Thea ang maliit na kutsilyo sa bag. Kagad niyang sinugod ang aswang at tinusok sa tiyan. Ngunit tinignan lamang siya ng aswang. Binigyan ito ng malakas na kalmot sa tiyan. Kagad namang namilipit sa sakit si Thea at napaatras. Inatake ni Tomas ang aswang. Pinukpok ito sa ulo kaya naman nawalan ito ng balanse at nagkaroon sila ng tsansa upang tumakbo. Binuhat na lamang ni Marco si Thea dahil hindi ito makatayo sa sakit ng tiyan. Mabilis silang tumakbo at walang lingunan. Hanggang sa makarating sila sa daan kung saan sila galing noong nakarating sila sa Bicol. Kagad silang dumiretso ng ospital. Pumara sila ng kotse at sinabi ang kanilang sitwasyon. Kaya kagad namang pumayag ang driver ng kotse. Nang makarating sa ospital, kagad namang inasikaso si Thea ng mga doktor.
Ilang araw ang nakalipas ay na-admit na sila sa ospital. Dahil medyo malalim ang sugat na tinamo ni Thea, naroon na rin ang mga magulang nila. Dahil habang ginagamot si Thea ng doktor, tumawag si Marco sa telepono. Kaagad niyang binalita sa kanila ang nangyari. Ngayon ay sinamahan siya ng mga magulang papunta sa police station upang i-report ang nangyari. Sinamahan nila Marco at Tomas ang mga pulis papunta sa lugar kung saan sila nanatili. Parehas ang kanilang dinaanan. Ngunit hindi na masangsang ang amoy ng gubat ngayon. Presko na ang hangin at malamig ang simoy nito. Nang makarating sila sa mga bahay kung saan sila nanatili, nanlaki ang mga mata ng magkaibigan. Nagulat sila dahil ang mga bahay ay kung hindi madilim sa loob. Napupuno na ng sapot ng gagamba sa labas. Tila ilang taon nang abandonado ang lugar. Ginalugad nila ang buong lugar. Ngunit hindi na nila mahanap ang nagpakain at nag-aruga sa kanilang matanda. Makalipas ang ilang taon, sariwa pa rin sa alaala ng tatlo ang mga naganap. Noong mapadpad sila sa kakawian, napunta sa isang kubo at nakilala si Lola Gloria. Pinakain at inaruga. Ngunit lahat pala ng yon ay sadyang balat kayo ng matandang aswang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Christina. Taong 1987. Chaong, Quezon. Nabulabog ang kapayapaan ng kanilang barangay nang magkalat ang mga balitang nawawala ang ilan sa mga kababaihan ng kanilang lugar. Naalarma ang karamihan, lalo na ang mga magulang ni Christina, sapagkat hindi na natutunton ang mga nawawala at hindi nila malaman kung ano ang nangyayari sa kanila. Bilang nag-iisang anak na babae, doble ingat, proteksyon at walang humpay na babala at pagpapaalala mula sa mga magulang ang natatanggap ni Christina araw-araw. Bagamat naiintindihan niya kung bakit ganun na lamang ang pag-aalaga nila sa kanya, hindi pa rin mapigilan ni Christina na magalit sapagkat nasasakal na ito. Palagi siyang umuwi mula sa eskwelahan kasama ang tatlo sa kanyang mga babaeng kaibigan. Kaya naman kahit papano nababawasan ang pag-aalala ng mga magulang. Ay anak, wag na wag kang uuwi ng gabi. Ay anong delikado ngayon. Alam mo namang bali-balita na sa atin na dumarami ang mga nawawalang babae. Nako, may nangunguha na naman. O kaya yung nangingidnap na para ibenta ang lamang loob. Wika ng ina. O baka naman aswang. Hindi natin alam. Kaya mas mabuti ng handa at mag-ingat ka palagi. Kasi hindi natin alam kung sino ang kalaban. Dagdag pa ng ama. Kaya nga dapat hatid sundo ka ng tatay mo eh. Kaso may trabaho kami parehas. Kailangan kumita para sa pang-araw-araw natin. Buti na lang kasama mo ang kaibigan mo pag-uwi. Wag na wag kang uuwi mag-isa. Naiintindihan mo ba anak? Muling wika ng ina. Alam naman ni Christina na mabuti ang intensyon nila sa pagpapaalala at pagbababala. Ngunit naririndi na siya sa mga paulit-ulit nilang sinasabi. Opo, Nay. Naiintindihan ko nga po. Paulit-ulit yun na po yung sinasabi sa akin eh.
Wika ni Christina. Abay, hindi ko nagugustuhan ang tono ng pananalita mo. Buti nga't nandito kami ng tatay mo na nagpapaalala sa'yo. Yung ibang bata nga dyan pinapabayaan na lang ng kanilang mga magulang. Baka gusto mo maging ganon din kami sa'yo. Tugon ng ina. Mauuna na nga po ako. Wika ni Christina. Kagad na itong tumayo dahil ayaw niyang makinig o palalain pa ang sitwasyon. Grabe na yung anak mo. Habang tumatanda nawawala na ng modo. Muling wika ng ina. Ito ang narinig ni Christina bago siya tuluyang umalis. Habang naglalakad, napag-isip-isip niya ang tungkol sa pagbabago ng ugali. Napapansin niya na habang tumatagal ang panahon, napapadalas na ang pagsagot niya sa mga magulang. Alam naman niyang mali, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Nang makarating sa eskwelahan si Christina, lumipas ang araw na tila walang nangyari. Normal lamang at walang masyadong ganap sa klase ngunit napansin niya na tila iniiwasan siya ng kanyang mga kaibigan. 4:00 ng hapon. Kaya naman nag-iimpake na ang mga estudyante pauwi. Sasabay sana muli si Christina sa mga kaklase. Ngunit nagulat ito nang bigla siyang kumprontahin ng isa sa mga kaibigan. Christina, mag-usap nga tayo. May problema ka ba sa amin? Wika ng isang babae. Ha? Saan naman galing yan? Wala naman akong ginagawa At isa pa, kanina ko pa nga kayo sinusubukang kausapin Pero hindi naman kayo namamansin. Kayo yata yung may problema sa akin Tugon ni Christina. Nagkatinginan ang mga kababaihan. Tila sinisenya sa nila ang isa't isa kung sino ang magsasalita. Nabalitaan namin mula sa mga klase natin na may sinasabi kang hindi maganda tungkol sa amin. Umamin ka nga. Ano bang problema mo? Wika ng isa sa mga kababaihan. Hindi ko alam kung ano ang mga sinasabi nyo. Muuuna na nga ako. Wika ni Christina. Aalis na sana ito. Ngunit hinila siya ng isa sa mga babae. Hindi ka aalis? Hindi pa tayo tapos? Wika ng isa pa. Pinalibutan ng mga kababaihan si Christina at doon nagkaroon ng away. Ano bang kasi problema nyo? Wala naman akong sinasabing masama tungkol sa inyo Wika ni Christina. Ang sabi sa amin ng kaklase natin, narinig ka nila na kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi mo tungkol sa amin. Nilarawan mo kami bilang isang mataba, isang pandak at isang pango. Pagalit na tugon ng isa sa kanila. Hindi man lang inayos ang pananalita mo. Parang hindi mo kami kaibigan Wika ng isa pa. Napatawa ng kaunti si Christina at hindi yun nagustuhan ng mga babae. Anong masama dun? Totoo naman Bakit kayo nagagalit? Magalit kayo kung hindi totoo ang mga sinasabi ko o kaya sinisiraan ko kayo. Inilarawan ko lang naman sa nagtanong sa akin kung anong itsura ng mga kaibigan ko Wika ni Christina. Lalong nagalit ang mga babae kay Christina. Hindi niya maintindihan kung bakit sila magagalit, totoo lang naman ang mga sinasabi niya.
Sana man lang kasi inayos mo yung pagkakasabi mo. Kung ganyan pala talaga ang ugali mo, simula ngayon hindi ka na namin kaibigan. Wika nito at tuluyan na silang umalis. Naiwang mag-isa si Christina sa kanilang classroom at natahimik. Nagtataka ito sa nangyari. Kung mali nga ba talaga ang sinabi niya. Makalipas ang ilang minuto ay napagpasyahan na lamang niyang umuwi. Habang naglalakad mag-isa, iniisip pa rin niya ang mga nangyari. May sinabi pa akong masama. Totoo lang naman lahat ng sinabi ko eh. Nilarawan ko lang naman ang itsura nila. Bakit sila nagagalit? Gusto ba nilang magsinungaling ako? Mga katanungan ni Christina sa sarili. Dahil sa malalim ang iniisip, hindi na namalayan ni Christina ang pagdilim ng paligid. Napatingin siya sa kapaligiran upang tignan kung may tao. Ngunit wala. Wala ring mga tahanan sa paligid dahil malalayo ang pagitan ng bawat bahay sa kanilang probinsya. May ilaw naman ang daanan ngunit hindi ito sapat upang mailawan ng maigi ang daan. Nang mapansin niya ito ay mas binilisan niya ang paglalakad. Hindi niya maiwasang mapalalim na naman ang kanyang pag-iisip. Bigla siyang nakarinig ng mga hakbang ng paa sa bandang likuran. Kagad napahinto ang dalaga at lumingon ngunit wala naman siyang nakita. Dahil sa takot, muli niyang binilisan ang paglalakad hanggang makarating siya sa tahanan. Ang takot ay napalitan ng inis. Nang pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang ina upang siya ay pagalitan. Bay, alam mo na kung anong oras na ngayon ah. Gabing-gabi na, Christina. Bakit huli ka na namang umuwi? Alam mo namang napakadelikado ngayon. Maraming kababaihang nawawala at babae ka pa man din. Wika ng ina. Hindi na napigilan ni Christina ang damdamin. Alam ko naman po yan, ma. Hindi mo na kailangan pang ulit-ulitin. Tugon ni Christina. Kaya ba, bakit ganyan kang sumagot? Hindi ko nagugustuhan ng tono at pananalita mo. Ganyan ka pa namin pinalaki. Muling wika ng ina. Hanggang sa umalis na ito sa harapan ng ina. Lumabas na lamang ng tahanan si Christina dahil ayaw na niyang makipagtalo sa ina. Masama ang loob nito kaya napagpasyahan niyang muli na lang maglakad upang magpahangin at makapag-isip-isip na rin. Una yung mga kaibigan ko. Ngayon naman si mama. Ano bang problema nilang lahat sa akin? Wika ni Christina sa sarili. Habang nag-iisip at naglalakad. Nakatagpo ng mauupuan si Christina sa daanan kaya naman sandali itong pumunta roon upang umupo at ipagpatuloy ang pag-iisip. Makalipas ang ilang minuto. Muli itong nakarinig ng kaluskos sa bandang likuran kaya naman dali-dali siyang napatayo. May tao po ba dyan? Wika ni Christina. Ngunit wala namang sumagot sa kanya. Kinilabutan si Christina dahil pakiramdam niya ay merong nanonood sa kanya kaya naman nagpa siya na itong umuwi. Ngunit may nakakuha ng atensyon ng dalaga. May umiilaw sa tapat ng puno at dahan-dahan niya itong nilapitan. At nang tuluyang makalapit, nakita niya kung ano ito. San Telmo? Ang kwento sa akin ni nanay nung bata pa ako. Ang mga
San Telmo ay kaluluwa ng mga yumao na naghahangad na ipagdasal para maakyat ng kanilang kaluluwa. O kaya naman may misyon silang kailangang tapusin dito sa lupa. Dapat kapag nakakita ka ng San Telmo, pagtirikan mo ito ng kandila at ipagdasal upang mapayapa na ang kanilang kaluluwa. Wika ni Christina sa sarili. Sinundan ito ng dalaga. Gusto niyang matuklasan kung ano ang pinapahiwatig ng elementong ito. Hanggang sa hindi na niya namalaya na nakaabot na ito sa liblib na parte ng kagubatan. Napakadaling sundan ng San Telmo sapagkat sobrang dilim ng kapaligiran. At tanging ito lamang ang pinagkukunan niya ng liwanag. Matapos ang ilang minutong pagsunod, nabalot siya ng takot nang bigla na lang itong nawala. Kasabay nito ang biglaang pagbalot ng dilim sa kapaligiran. Biglaan siyang nabagsakan ng katotohanan na naliligaw siya sa liblib na madilim na parte ng kagubatan. At higit sa lahat, mag-isa lamang siya sa lugar. Tila tumigil ang kanyang kapaligiran at hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung paano pa siya makakaalis. Kaya sinubukan niyang hanapin muli yung San Telmo. Gamit ang mga kamay, pandinig at pangamoy. Kinapa niya ang kapaligiran para mahanap ito. Nakakapa niya ang mga bato, kahoy at puno. Naaamoy naman niya ang kalikasan. Ngunit nangingibabaw ang amoy ng lupa. Madalas, nakakabangga siya ng mga puno sapagkat wala naman siyang makita. Hindi niya naiwasang matapilok o kaya naman madapa paminsan-minsan. Nagtamo ng ilang mga sugat si Christina ngunit hindi niya ito pinansin. Dahil mas mahalaga sa kanya ang makaalis sa kagubatan. Kagad na siyang nawalan ng pag-asa matapos lumipas ang ilang minuto. Hindi na niya napigilan ang mga luha sa pagpatak at tuluyan na itong bumuhos. Hindi niya alam kung paano, kailan o kung makakauwi pa ba siya ng ligtas. Lalo na't madaming balita sa kanilang lugar na nawawala ang mga kababaihan. At hindi na sila natutunton kailan paman. Napaupo na lamang ang dalaga sa kinatatayuan at umiyak ng husto. Madilim, naliligaw at mag-isa. Hanggang sa hindi na niya alam kung gaano katagal na panahon na ang lumipas. Nang makarinig siya ng pamilyar na boses. Kaagad naman siyang nabigyan ng pag-asa kaya naman siya ay tumayo at hinanap ito. Kinapa niya ang kapaligiran dahil wala pa rin siyang makita. Hindi maiiwasang madapa, makatapak o matalisod ni Christina. Ngunit sa kabila ng mga galos at sugat na natamo, nakaramdam siya ng ginhawa nang marinig niya ang tinig ng ina na tinatawag ang kanyang pangalan. Christina! Christina, anak! Nasaan ka na ba? Sigaw ng ina. Sobrang saya niya nang marinig ito. Nay, nandito po ako. Tugon ni Christina. Kumaripas na ito ng takbo at sinundan kung saan nanggagaling ang tinig. Christina, anak! Nasaan ka ba? Andito ako. Muling wika ng ina. Ilang minuto pa ang lumipas. Unti-unti na niyang nasilayan ang liwanag ng ilaw sa kanilang kalsada. Sa wakas, nakalabas na ito ng gubat. Kagad niyang hinanap ang ina. Inikot ang buong kalsada ngunit hindi niya makita ang kahit anong bakas o senyales ng tao. Ang ngiti ng dalaga
Unti-unting nabawasan hanggang sa makalipas ang ilang minuto. Napagpasyahan na lamang niyang umuwi. Pagkabukas ng pinto, nagulat ito nang makitang natutulog ang ina sa sala. Hinihintay nito ang pag-uwi ng anak. Nay, Pabulong niyang sinabi habang dahan-dahan niya itong ginigising. oh anak, abay mabuti naman nakauwi ka na. Saan ka nang galing? Anong nangyari sa'yo? Tanong ng ina. Kagad itong kumuha ng mga gamot at first aid. Naligaw po kasi ako sa gubat eh. Nakakita po ako ng San Telmo at sinundan ko. Naalala ko sa mga kwento niyo sa akin noong kabataan ako eh. Ang sabi niyo po ang mga San Telmo, kaluluwa lamang ng mga yumao na kailangan lamang ng padasal. O kaya naman, may misyon pa sila dito sa mundo natin at gusto lang nila itong matapos. Maya-maya nga po, magsisindi na ako ng kandila at ipagdadasal ang kaluluwang yun. Tugon ni Christina habang ginagamot ng ina. Ay nakung bata ka talaga. Hindi ka nakikinig sa akin. Kinalimutan mo ba ang pinakauna kong sinabing impormasyon tungkol sa San Telmo? Na isa itong mapanlinlang na elemento. Kadalasan nililigaw nila ang mga tao sa hindi natin malamang dahilan. Huli ko na lang sinabi na minsan sila ay kaluluwa ng yumao. Wika ng ina. O ayan, nagamot ko na ang mga sugat mo. Mag-iingat ka palagi. Alam mo naman na madaming nawawalang mga kababaihan ngayon. Pero siya, ang mahalaga ay nakauwi ka pa ng ligtas. Dagdag ng ina. Napaisip si Christina. Kaya po pala nung makarating na ako sa liblib na parte ng kagubatan, bigla po itong nawala. Akala ko nga po katapusan ko na nun eh. Buti po dumating kayo. Dahil sa inyo nahanap ko muli ang daan pabalik. Wika ni Christina. Tinignan siya ng ina. Tila hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng anak. Anong sinasabi mo anak? Hindi naman ako umalis dito sa bahay natin. Nakatulog na nga lang ako kakahintay sa'yo. Tugon ng ina. Bakit nga ba umalis ka? Ano bang nangyayari sa'yo iha? Kung may problema ka man ay nandito ako upang makinig sa mga hinaing mo. Walang ina na gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Kahit sino pa ang tanungin mo. Dagdag ng ina. Kagad naglahad ng saloobin si Christina at napaiyak na lamang. Dahil pakiramdam niya, mapapakinggan na ang kanyang panig. Abay, ganun ba? Normal lang yan anak. Siyempre ikaw ay nagdadalaga na. Natural lang na may mga pagbabago talaga hindi lamang sa pisikal mong anyo, kung hindi na rin sa emosyonal at mental mong kalagayan. Wika ng ina. Kagad namang nagpasalamat si Christina sa bayakap sa ina. Ngunit napapaisip ito. Pero teka ho, sigurado po ba kayong hindi kayo lumabas ng bahay? Tanong ni Christina. Kagad namang tumugon ng ina na hindi. Pero narinig ko po ang boses niyo eh. Narinig ko po kayong sumisigaw at hinahanap ako. Kaya nga po ako nauwi dahil po sa inyo eh. Dahil po sa boses niyo nahanap ko muli ang daan. Wika ni Christina. Pareho silang napatahimik at iniisip kung ano kaya ang nangyari.
Kung di yon ang ina, sino kaya yon? Yan ang mga katanungang buwabalot sa isipan ni Christina. Oh, siya, sige anak. Mukhang hindi natin yan masasagot kaya naman wag na nating isipin. Magpasalamat na lang tayo sa kung ano man ang tumutulong sa'yo. Halika na. Kung totoo man na santel mo yon, ipagtirik na lang natin sila ng kandila at ipagdasal. Wika ng ina. Kumuha na ito ng kandila at sinindihan. Matapos ang mga pangyayari at pagdarasal, napagpasyahan ng mag-ina na matulog na lamang. Nakatulog si Christina ng mahimbing. Nagpapasalamat siya sa kung anuman ang tumulong sa kanya. Masaya din itong nagbati na sila ng ina. Makalipas ang ilang araw, napagpasyahan ni Christina na makipagbati sa mga kaibigan. Napagtanto niya na may mali nga siya sa mga sinabi. Nang hingi ito ng tawad at hindi na niya ito inulit pa. Bumalik na muli ang kanilang pagkakaibigan at mas naging matibay pa ito. Sabay-sabay na sila muling naglalakad pauwi. At dahan-dahang gumaganda na ang pakiramdam ni Christina sa sarili. Isang araw, habang naglalakad ang mga magkakaibigan, napadaan sila sa daan kung saan naganap ang engkwentro niya sa elemento. Napatitig ang dalaga sa bandang kagubatan sapagkat meron itong napansin. Maliwanag ang kapaligiran dahil hapon pa lamang kaya kitang-kita niya ang loob nito. Christina, anong ginagawa mo dyan? Wika ng kaibigan. Nagulat si Christina sa biglaang pagsasalita ng kaibigan. Wala naman. Ngayon ko lang napansin na ang onti lang pala ng mga puno. Parang nung nakaraang araw lang. Naaalala ko na madaming puno dito eh. At medyo magkakatabi pa sila. Tugon ni Christina. Ha? Di ba dito tayo palaging dumadaan? Bakit ngayon mo lang yan napansin? At isa pa, matagal nang ganito yung gubat na yan. Hindi naman talaga gaano karami ang puno dito eh. Wika ng kaibigan. Halaga, Christina, saan ka ba galing? Parang wala ka sa sarili mo eh. Dagdag ng isa pa. Ganun ba? Baka nga nawawala lang ako sa sarili ko. Tugon ni Christina. Nagpatuloy na lamang sa pag-uusap ang mga magkakaibigan tungkol sa kanilang pag-aaral. Ngunit hindi mawala sa isip ni Christina ang revelasyon at kung bakit ngayon pa lamang niya napansin na yung akala niyang gubat. Kakaunting puno lang naman pala ang matatagpuan dito. Sobra ang pagtataka ng dalaga, lalo na't dahil sa engkwentro niya sa San Telmo. Ramdam na ramdam niya ang kapaligiran at nahahawakan pa niya ang mga puno. Muli niyang tinignan ang gubat bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin. Inisip na lamang ni Christina na baka kapag nasa ganung sitwasyon, napapangunahan na tayo ng takot at dahil wala rin siyang makita ng mga panahong yun, baka umandar lang talaga ang kanyang imahinasyon. May mga bagay na pakiramdam natin ay naroon ngunit wala naman pala talaga. Baka dahil yun sa ating utak na gustong ipaliwanag ang mga pangyayari sa ating paligid. Ilang araw din ang lumipas bago tuluyang nawala sa isipan ang mga katanungan. Bagamat hindi man siya nakakuha ng sagot, minabuti na lamang niyang mag-ingat at wag na muling hayaan na mapunta sa delikadong sitwasyon.
Isang gabi, napagpasyahan niya na muling lumabas upang magpahangin. Habang pinagmamasdan ang kapayapaan ng paligid, may nakakuha ng kanyang atensyon. Isang ilaw. Bago pa ito tuluyang makalapit ay nakita na niya na isa itong apoy. Inisip ng dalaga na isa na naman itong San Telmo. Matapos matignan, kaagad niya itong tinalikuran at umuwi sa tahanan. Pagka-uwi, kumuha kaagad siya ng kandila at sinindihan ito. Taimtim siyang nagdasal at makalipas ang ilang minuto, pinatay na niya ang kandila. Natutunan na niya ang kanyang leksyon. Huwag na huwag itong susundan sapagkat kapag ito ay sinundan natin, hindi mo alam kung ano ang naghihintay. Makalipas ang ilang taon, ikinikwento pa rin ni Christina ang mga karanasan sa kanyang mga anak at pamangkin. Gusto niyang paalalahanan ang mga ito na mag-ingat at makinig sa kanilang mga magulang. Meron talagang mga bagay na ating mararanasan na hindi natin alam kung ano, paano, o bakit ba yon nangyayari. Ngunit isa lamang ang dapat nating tandaan. Palaging maging alerto at maingat sa kahit ano pang gawain. Dahil hindi natin alam sa isang pagkakamali, yon na pala ang ating katapusan.